Representative Pulong Duterte, Attorney Mans Carpio at dating Presidential Economic Advisor Michael Yang idinawit sa pagpupuslit umano ng iligal na droga sa customs. VP Sara Duterte, pabor sa panukalang random drug test sa lahat ng government officials. Tatlong dating kadete ng Philippine Military Academy hinatulang guilty sa pagkamatay ng kapwa kadete na si Darwin Dormitorio noong 2019. Ex-PNP Chief Jesus Versosa, inabswelto ng Sandigan Bayan sa maanumalyang chopper deal. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Suportado ni Vice President Sara Duterte ang panukalang mandatory random drug testing sa mga government official ng kapatid na si Davao 1st District Representative Paulo Duterte. Ayon kay VP Sara, ang naturang drug test ay makatutulong upang makatiyak na nasa tamang pag-iisip ang mga opisyal ng pamahalaan. Tinanggap din ng Vice Presidente ang hamon na sumailalim siya sa hair follicle drug test. Ito ang balita ni Lane Moreno. Yes, of course. Oo. Unang-una dapat talaga mapanigurado natin lahat, no, na nasa tamang pag-iisip yung ating mga public officials. Kasama na ako doon. Dapat nasa tamang katinoan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ito ang tugon ni Vice President Sara Duterte nang hinga ng reaksyon ng media sa panukalang obligahin ang lahat ng government officials na sumalang sa random drug testing. Sa isang maikling panayam sa Davao City noong Huwebes, sinabi ni VP Sara na pabor siya sa panukalang ito dahil dapat masiguradong nasa tamang pag-iisip ang mga nakaupo sa gobyerno. Sa ilalim ng House Bill 10744 na inihain ng kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, isinusulong ang pagsasagawa ng mandatory random drug test kada 6 na buwan sa lahat ng government officials, elected man o appointed, pati na ang Pangulo ng Bansa. Layo nitong amyendahan ng mga probisyon ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa naturang bill, nais ni Duterte na isagawa ang drug test gamit ang hair follicle samples at urine drug test naman para makumpirma kung positibo ang resulta. Sakop rin ng panukala ang aplikante ng driver's license, pati na ang mga empleyado ng private offices. Papatawan ng parusa ang sinumang magpupositibo sa random drug test. Iminumungkahi rin ang pagpapadrug test ng mga kandidato sa eleksyon 70 araw bago ang mismong botohan. Umani ng samot-samong reaksyon mula sa iba't ibang grupo at personalidad ang nasabing panukala. Pero kung si VP Sara ang tatanungin, payag siya na sumailalim sa hair follicle drug test. Kakasarin siya sa hamon sa kanya ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Gayunman, dapat anya ay may kasamang third party para masigurong tama ang resulta ng pagsusuri. Nababasa ko na yung panawagan ng mga tao at ayusin na lang natin kung kailan yun kasi dapat siguro doon na merong nauna third party na kasali doon sa testing at siguro hindi lang isa ang laboratory para sure tayo na nababalidate yung results. So yung mga ganyan na detalye, gusto ko ma-plansya ng lahat ng mga nananawagan. Naging usap-usapan ng panukala ni Congressman Duterte lalo't inakusahan noon ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Itinanggi naman ng Pangulo ang nasabing aligasyon. Lane Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagsasayang lang ng enerhiya para kay Senator Ronald Bato de la Rosa kung mag-aalala lamang siya sa umano'y warrant of arrest na ilalabas ng International Criminal Court o ICC sa Setyembre. Ayon kay Senator Bato, hindi pa rin nawawala ang kanyang tiwala sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito kikilalanin ang jurisdiksyon ng ICC.
Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I will be wasting my energy thinking about that. Dahil if you're going to worry, ikaw lang ang matatalo dyan. Ikaw lang ang magkakaroon ng emotionally disturbed pag mag-worry ka dahil wala ka naman talagang control dyan sa kanila. Waste of energy to worry. Ito ang paninindigan ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng kumakalat na usap-usapang maglalabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Kaugnay ito ng kaso ng war on drugs sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng senador, hindi maipatutupad ang umano'y arrest order dahil walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Kaya kumpiyansa rin itong hindi kikilalanin ng Philippine National Police ang posibleng kautusan na ilalabas ng ICC. Wala rin naman anya siyang kontrol dito kaya hihintayin na lang niya kung talagang maglalabas ang ICC ng warrant of arrest. Let's face it, kung lalabas yung warrant, kung totoong lalabas yung warrant, then I am very confident na ang ating gobyerno ay hindi mag-i-enforce ng warrant na yan because of questions of jurisdiction and sovereignty. Sa kabila ng pag-usbong ng mga usapin kaugnay ng panghihimasok ng ICC sa bansa, walang planong makipagdialogo si Senador Bato kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nananatili ang tiwala ng dating Chief PNP na maninindigan ng Pangulo sa posisyon nito na hindi pagpapahintulot ng ICC jurisdiction sa Pilipinas. Ilang beses na rin anyang inihayag ito ni PBBM sa publiko at dati na rin silang nag-usap ng personal kaugnay nito. Kaming dalawa na nga nag-usap doon sa Malacanang. Sinabihan niya ako mismo na huwag kang maniwala dyan, hindi ko yan recognize yung kanilang jurisdiction at hindi tayo mag-cooperate sa kanila. Yun ang sinabi niya sa akin personally. Sakaling tuluyang maglabas ng kautusan ng ICC na arestuhin si Senador Bato de la Rosa, plano ng senador na sumangguni sa Korte Suprema upang humingi ng clarificatory relief upang pansamantalang mapigilan ang arrest order sa kanya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inabsuelto ng Sandigan Bayan 7th Division si dating Philippine National Police Chief Jesus Versosa kaugnay ng maanumalyang pagbili ng second-hand helicopters noong 2009. Ipinag-utos ng Anti-Graft Court ang pag-aalis ng whole departure order laban kay Versosa at iba pang naakwit pati na ang pagre-release ng kanilang cash bonds. Bukod kay Versosa, inabsuelto rin sina Police Deputy Director General Jefferson Soriano, Police Superintendent Roman Loreto, Police Director George Piano, Police Superintendent Luis Saligumba, Police Superintendent Hob Nolan Antonio, Police Superintendent Edgar Paatan, Police Chief Inspector Maria Josefina Recometa, Police Superintendent Claudio Gaspar Jr., SPO3 Maria Linda Padohinog, PO3 Avenzuel Godi at Ruben Gongona. Sinusubukan ng UNTV na hinga ng reaksyon si Versosa, ngunit wala pa siyang tugon sa aming mensahe. Samantala, guilty beyond reasonable doubt naman sa kaso ang iba pang akusado na sina Police Director Ronald Roderos, Police Director Romeo Hilomen, Police Director Leocadio Santiago Jr. at Hilaro De Vera. Sila ay sinintensyahan ng pagkakulong ng 6 na taon at 1 buwan na pinakamababa hanggang 8 taon at perpetual disqualification from office. Guilty ang naging hatol ng Baguio City Regional Trial Court Branch 5 sa 3 dating mga kadete ng Philippine Military Academy o PMA na sangkot sa hazing incident na ikinamatay ng kapwa kadete na si Darwin Dormitorio noong 2019. Convicted sa kasong murder at paglabag sa anti-hazing law ang dating PMA cadets na sina Shalimar Imperial Jr. at Felix Lumbag Jr. Pinatawa ng mga ito ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo at pinagbabayad din ng 3 milyong pisong danyos bawat isa sa pamilya ng biktima. Samantalang isa pang dating kadete na si Julius Carlo Tadera ay guilty naman sa paglabag sa anti-hazing law na may kulong din na hanggang 40 taon at multang 2 milyong piso.
Samantala, ibinida ng Philippine National Police sa isang simulation exercise ang mabilis nilang pagtugon sa tawag ng saklolo sa 911 emergency hotline. Nagbabala naman si Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos sa mga prank caller na nais lamang na manggulo sa operasyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ito yung parehong sistema sa Amerika, sa California, sa buong California, sa highway patrol nila. Kung ano sistemang meron dun, yun po yung ngayon. Andito ho tayo ngayon sa command center mismo ng kapulisyahan. Magsasimulate tayo. Yung response time, how effective is this system na ginawa? You have reached the emergency 911 hotline. Press 1 for police assistance. Nakatanggap ng isang tawag ang 911 hotline kaugnay sa insidente nang umano'y holdapan sa isang gasoline station sa Payatas, Quezon City. Holdapan, sir, sa barangay Payatas, sir. Mabilis na sinagot ng 911 operator sa loob ng PNP Command Center ang tawag. Matapos na makuha ang detalye, agad itong iniradyo ng operator sa pulis na pinakamalapit sa lugar. Tinugon ng mga pulis na nagpapatrolya ang naturang tawag at mabilis na pinuntahan ang hino-hold up na gasoline station. Ang kabuoang proseso hanggang sa pagresponde, umabot lamang ng 56 na segundo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, target ng PNP na makapagresponde sa bawat emergency call sa loob lamang ng 3 minuto. I don't want to make it standard, no? But the standard is always at 3 minutes. That's the standard. But remember, iba po yung reaction ng pulis eh. It's not how fast. Kung nakikita nyo, pagka ganyan nangyayari, meron pa rin kami lockdown. That's how efficient the police. Hindi nyo lang nakikita, but there is an automatic response that we have already nagginawa. But ito pinapakita lang how fast we are, but in a real scenario, mas mabilis pa kami. Yun ang gusto namin. 3 minutes, that's ano yan eh. Pero mas mabilis pa in the actual po. Bukod sa krimen, maaari din aniyang itawag sa 911 ang iba pang pangyayari gaya ng aksidente, maging ang kalamidad at rescue operations. At upang mas mapalakas pa ang 911 hotline, makikipagpulong din si Secretary Abalos at si Chief PNP sa iba pang ahensya ng pamahalaan, gaya ng Bureau of Fire Protection at Metropolitan Manila Development Authority. Ito na po yung next na step natin. We try to interconnect with the different local government units. Sabi ko nga, Metro Manila lang, we have just 80. But kung nagkaroon na po yung Makati, yung Quezon City, yung mga yan, pagka nag-connect na kami, MMDA, LTO, you'll see a better public service po. Base sa tala ng 911 hotline, nasa 50,000 tawag kada araw ang natatanggap nila. Subalit, nasa 500 lamang ang lehitimo. Kaya naman, may babala si Secretary Abalos sa mga prank callers. Babalaan ko kayo ha. Yung mga prank calls, alam namin kung saan kayo galing. So please huwag kayo magpa-prank calls dahil kakasuhan po kayo rito. Yes, with the new system, all those spam or those prank callers, first and foremost, they can identify and they can locate. They will, the prank caller will be able to locate because of the capabilities of the new system, yung ating GPS po. Then yung mga consistent prank callers na nandun, pwede po natin siyang maitag, so hindi na po siya mali-less priority na po siya. Not black, but mali-less priority, sir. Palalakasin pa ng PNP ang 911 hotline sa pamagitan ng pagsasanay ng mga tauhan at pagpapalawak hanggang sa mga lalawigan. Ang 911 emergency system ay sa pakikipagtulungan ng isang pribadong kumpanya na siya ring nangasiwa sa 911 system sa Amerika. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Simula na bukas, August 17, ang 3 sunod-sunod na weekend na walang operasyon ang buong LRT-1. Ito ay bunsod ng gagawing pagdudugtong ng signaling system ng tren.
Naglabas naman ng commuter guide ang Light Rail Manila Corporation upang maging gabay ng mga commuter na sumasakay sa LRT Line 1. Ito ang balita ni JP Nunez. Kami po ay nakipagtulungan naman, nakipag-coordinate kami sa LTFRB, sa DOTR, LRTA, MMDA, sa local government units para pag in-implement namin itong suspension of service ay maayos, lahat ay ma-inform, and then meron silang alternative modes of transport. Simula na bukas ng 3-weekend suspension ng operasyon ng LRT1 kung saan walang biyahe ng tren mula sa Fernando Po Jr. Station sa Quezon City hanggang Baclaran sa Pasay. Inaasahang maaapektuhan nito ang mahigit 200,000 na mananakay ng LRT1 kada araw ng weekend. Para hindi maabala ang mga pasahero, naglabas ng commuter guide ang Light Rail Manila Corporation o LRMC para sa alternatibong public transport na sasakyan ng mga commuter. Maaaring sumakay ng bus mula Malanday sa Valenzuela ang mga papunta ng Mall of Asia, habang ang mga nagtutungo naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay maaaring sumakay sa EDSA Carousel mula sa Monumento Station. At ang mga bumababa sa Buendia ay merong UV Express na nanggagaling sa SM Fairview. Narito naman ang mga babaan na dadaanan ng bus na biyaheng Malanday hanggang Mall of Asia. Mula sa Valenzuela, magbababa ito sa Yamaha Monumento na malapit sa SM Grand Central, 5th Avenue, R. Papa, Abad Santos, Blumentritt, Tayuman, Bambang, Doroteo Jose, Carriedo, United Nations Avenue, Pedro Hill, Quirino, Vito Cruz, Hilpuyat, EDSA Pasay at hanggang makarating sa huling destinasyon sa SM MOA. Ang EDSA Carousel naman maaaring maging alternatibong transportasyon ng mga bumibiyahe mula Monumento sa Caloocan hanggang sa Fernando Po Jr. sa Quezon City. Samantala, pwede ring maging opsyon ng mga commuter ang mga tradisyonal na jeep at modern jeepneys. Mula sa MCU sa Caloocan, merong mga biyahe papuntang Divisoria, Recto, Santa Cruz, Pierre South at Pasay Rotonda. Meron ding mula Blumentritt hanggang Baclaran, habang ang mga papunta naman ng Vito Cruz ay pwedeng sumakay sa Cubao. Nauna nang inanunsyo ng LRMC na ang dahilan ng temporary suspension ng LRT1 sa 3 sunod-sunod na linggo ay para pagdugtungin ang signaling system ng existing line ng LRT1 at ng Cavite Extension. Walang biyahe ng tren sa August 17 at 18, August 24 at 25, at August 31 hanggang September 1. Yan ay mga araw ng Sabado at Linggo. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-uusapan na ng Metro Manila Council ang paggawa ng ordinansa sa pagbabawal sa paglalaro sa tubig baha. Kasunod ito ng kahilingan ng Department of Health dahil sa tumataas na kaso ng leptospirosis matapos ang pagbaha na dulot ng habagat at bagyong Karina noong 1 buwan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Pagdating naman po dito sa Metro Manila, ako na rin po ay nagpaabot ng mensahe sa ating mga kapwa mayors sa Metro Manila na kung pwede po sana kami magkaisa upang magpasa ng isang resolusyon na nagsasaad na ang bawat local government unit sa Metro Manila ay magpasa ng ordinansa patungkol din dito sa pagbabawal sa paglalaro sa tubig baha. Hinihikayat ni Metro Manila Council President Mayor Francis Zamora ang ibang punong lungsod sa Metro Manila na magpasa ng ordinansa kaugnay sa pagbabawal sa paglalaro sa tubig baha. Ayon kay San Juan City Mayor Zamora, inilapit niya na ito kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes na maisama sa agenda sa susunod na pulong ng MMC. Kaugnay nito, nagpahayag ng suporta si Mayor Zamora sa panukala ng Department of Health tungkol dito. 100% full support po ako sa kanyang panukala na magpasa ang mga pamahalang lungsod dito po sa Metro Manila ng mga ordinansa kung saan pinapagbawal po ang paglalangoy sa tubig baha sapagkat una-una delikado po ito.
Aniya delikado ito para sa ating mga kababayan, lalo't patuloy ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa po na pag nakikita natin sa ibang mga lugar dito sa Metro Manila, pag nagbabaha, yung tubig baha ginagawa po nilang swimming pool. Nag-swimming sila, naglalaro sila. Hindi nila alam na delikado ang kanilang ginagawa. Sa pamamagitan ng sa ordinansa ay maobliga ngayon ang ating mga magulang na turuan ang kanilang mga anak. Samantala, umabot na sa 523 na bagong kaso ng leptospirosis ang nadagdag sa tala ng Department of Health o DOH. Ito ay mula August 8 hanggang August 13 matapos ang pagbahang dulot ng Bagyong Karina at pinatinding habagat. Sa 523 na ito, 81 o 423 na kasong naitala ay matatanda. Samantala, 100 o 19% naman ay mga bata. Bukod dito, nakapagtala na rin ng 43 nasawi dahil sa nasabing sakit na ayon sa DOH karamihan sa kanila ay sa Metro Manila, kung saan 41 rito ay matatanda at ang 2 naman ay bata. Kaugnay nito, ipinag-utos na ng ahensya ang pag-activate ng surge capacity plan dahil na rin sa mataas na bilang ng kaso ng leptospirosis. Now, yung sinabing activate yung surge capacity plan, pag sinabi pong surge, kung dati ang isang ospital ay sabihin na natin sa 100 kama, 10 lamang yung nakalaan para sa leptospirosis, niladagdagan po yan, tinataasan, nagiging 20 o kaya 30. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, ito ay gaya sa ginawa ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI na nagdagdag ng lugar bilang lepto ward dahil sa dagsa ng mga pasyente sa ospital. Binigyang diin naman ni ASEC Domingo na may sapat na hospital beds at wards ang mga ospital para asistehan ang mga kababayan nating tinamaan ng sakit na leptospirosis. Sa ngayon, marami tayong kama. In fact, sinasabi nga namin, ang unang abiso, ang unang in-advise nung nakita namin na dumadami yung dagsa ng pasyente, hindi lamang po sa NKTI ang kayang gumamot ng ating mga leptospirosis patients. Kinakailangan lang aniyang tumawag ng ating mga kababayan sa hotline ng DOH para maiwasan din ang dagsa ng mga pasyente sa NKTI o kaya naman sa San Lazaro Hospital. Lalo't hindi lang naman ito ang mga ospital na kayang gumamot o mag-accommodate ng pasyenteng may sakit na leptospirosis. Maaaring tumawag sa numerong 8531-0037 o 0920-283-2758 upang malaman saang lugar o ospital ang may bakanteng lugar na maayos rin silang maaasikaso. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming kinahahalagahan. Bilang tugon sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., paigtingin ngayon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan ang komunikasyon upang mailigtas sa kapahamakan ang mga pamilyang maapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng La Nina. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Maganda na makulit tayo, maganda na redundant tayo. So, hindi lamang sana sa pag-asa manggagaling yung warning, kundi ma-amplify ito ng mga relevant agencies. Mas malawak ang komunikasyon sa publiko ukol sa banta ng kalamidad o bagyo. Ito ang pinaplano ng pamahalaan kasunod na nangyaring matinding pagbaha kamakailan dulot ng habagat at bagyong Karina. Ayon kay Assistant Secretary Joey Villarama, spokesperson for Calamities and Natural Disaster, sa nakalipas nilang pagpupulong kasama ang Department of the Interior and Local Government kasama ang mga dam operators, tinalakay kung papaano mas magiging epektibo ang komunikasyon ng bawat isang ahensya at maging ang paghahatid ng impormasyon sa publiko. Titingnan natin kung saan pwedeng i-improve yung sistema o yung protocol. So nabanggit ko, kunyari nagulat ang Pag-asa, matatanggap ito ng dam operators. Tapos pag sinabi ng dam operator na papakawalan ng tubig at magbabaha dun sa lugar ninyo, dapat yan intensive yung communication. Hindi lamang sa SMS, hindi lamang sa pagpapadala ng mga alert sa telepono, kundi pati na rin yung actual na pag-iikot.
Ayon kay Asek Villarama, mas tututukan nila ngayon ang paglilikas sa mga residente na maaapektuhan ng pagbaha kapag nagpapakawala ng tubig ang dam o kaya naman ay may banta ng matinding pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ito ay alinsunod anya sa naging direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maprioridad ang mga pamilyang nasa flood-prone areas. Inaasahan na mauulit ang mga pagbaha dahil sa epekto ng La Nina. Ayon sa Pag-asa, ngayon 2024, posibleng umabot ng 13 hanggang 18 tropical cyclones ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Nel Maribuho, QNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Ipinagbawal na ng Melbourne ang pag-arkila ng electric scooters dahil sa panganib na dulot nito. Ang pagbabago sa desisyon ay nabuo matapos ngang payagan ang scooters noong 2022 para sa 2 taong trial period. Gayunman, marami ang naitalang aksidente mula noon na nagresulta sa pagsasampa ng reklamo ng publiko. Kinasuhan na ang 5 individual kaugnay sa pagkamatay ng Hollywood actor na si Matthew Perry noong 1 taon. Kasama sa sinampahan ng kaso ang 2 doktor at ang personal assistant nito. Ayon sa pulis, nadiskubre nila sa isinagawang investigasyon ang isang broad underground criminal network ng drug suppliers na nagdidistribute ng large quantities ng ketamine. Sinabi ni U.S. Attorney Martin Estrada na sinamantala umano ng defendants ang addiction issue ng Friends star para kumita. Dagdag pa nito, alam nila ang magiging masamang epekto ng kanilang ginagawa kay Perry ngunit hindi nila isinalaalang-alang ito. Si Perry ay nasawi sa kanyang bahay sa Los Angeles noong October 2023. Base sa postmortem examination, may nakitang high concentration ng ketamine sa kanyang dugo. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Hindi biro ang pagbubuntis. Bukod sa pag-aalaga sa kanyang sariling katawan, nakasalalay din sa mga babae ang kalusugan ng batang kanilang dinadala. Kaya dapat maging maingat ang mga future mother upang maiwasan ang pagkakaroon ng birth defects ng kanilang ipinagbubuntis. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So, ang cleft lip at cleft palate ay isang congenital abnormality or sa Tagalog ay mga bingot, no, kung saan ang labi at ang ngalangala ay hindi nagdikit. No? Speech and language delay, impeksyon sa tainga, panghihina ng pandinig, kahirapan sa pagmuya at dental problems. Ilan lamang ito sa mga komplikasyon na maaaring idulot sa mga sanggol na mayroong cleft lip and cleft palate. Ayon kay Dr. Paulo Angelo Katindig, ENT specialist ng Makati Medical Center, hindi isang bagay lamang ang sanhi ng cleft lip and cleft palate. Malaki rin ang kontribusyon ng genetics at environmental factors. Even until now, wala pa rin talagang one specific factor that can contribute to it. Sinasabi po na it's a multifactorial or maraming factors, no? But one is genetics. Sinasabi na pwedeng nasa lahi. Number 2, pwedeng environmental factors, no, such as smoking, yung mga nanay natin na naninigarilyo, yung mga nanay na nakakainom ng alcohol, or minsan yung mga certain medications, no, like yung mga phenobarbital. Yan po yung mga certain components na pwedeng mag-cause. Kaya naman payo ng espesyalista sa mga ina, siguruhing nasa tamang kondisyon bago magbuntis.
I would suggest, highly suggest, lalo na sa mga nanay na nasa kanilang first trimester na ugaliin po talaga na mag-follow up sa kanilang OB, no? Para po, yes. Or kung talaga pong nagpaplano silang magbuntis na mag-asawa at may lahi sila, may mga certain supplements po na ibinibigay, like vitamin B complex per se, is para po ma-prevent lang yung mga neural tube defect problem. At para sa iba pang impormasyon ukol sa cleft lip and cleft palate, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bukod sa leptospirosis, nakaalerto rin ang Department of Health sa pagtaas ng kaso ng dengue sa bansa. Katunayan, ilang lugar na rin sa Visayas ang nagdeklara ng dengue outbreak dahil sa kapansin-pansing pagdami ng kaso nito. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Ang ating mayor sa Ormoc, si Mayor Lucy Torres Gomez, ay nag-call up ng emergency meeting regarding sa mataas na kaso natin sa dengue dito sa Ormoc City. Increasing yung incidence rate natin sa dengue fever, kaya nag-declare tayo ng outbreak. Nagdeklara ng dengue outbreak ang Ormoc City matapos makapagtala ng 444 cases mula Enero hanggang Agosto at 3. Mas mataas ito ng 255% kumpara sa higit 100 kaso na naitala noong nakaraang taon sa parehong panahon. At una sa kadalasang apektado nito ay ang mga individual edad 11 hanggang 20 taong gulang at mga lalaki. Ayon kay Dr. Sara Hermoso ng City Health Department ng Ormoc City, punuan na rin ang mga ospital sa lungsod bago pa man ang pagdedeklara ng dengue outbreak. Yung mga private hospitals natin or yung government hospital natin, yung Ormoc District Hospital, kasi pa wala pang outbreak natin ng dengue, is meron na tayong punuan sa mga patients natin. Naka-add-on pa yung dengue outbreak natin kasi yung mga patients, mostly kasi sa kanila is parang apprehensive na positive sila sa dengue. Gusto na nila talaga magpa-admit masipaman o wala silang warning signs. So supposedly kung walang warning signs, pwede naman yun sa bahay, hindi kailangan i-admit. Pero nandun pa rin tayo. Need talaga yung early na mag-seek o consultation. Sa ngayon, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan at tuloy-tuloy ang isinasagawang kampanya kontra dengue at pag-aksyon ng kani-kanilang barangay dengue brigade. Bukod sa Ormoc City, may dengue outbreak na rin sa probinsya ng Iloilo, bagay na inaasahan at pinaghandaan na umano ng lokal na pamahalaan dito. Sa ulat ng Epidemiology and Surveillance Unit ng probinsya, higit 4,000 kaso na ang naitala na kaso sa probinsya. So far, naka-reach na kita sang alert and epidemic thresholds nga kag may mga patay na kita nga mga kauturan, kag ang aton nga mga kabanwahanan, mga 36 na municipalities actually have breached sang alert kag epidemic thresholds, no, kag nagapamatuod and nga may ara na kita outbreak sa dengue sa bilog na probinsya sa Iloilo. Sa kabila nito, may mga pagtaas man ng kaso ng dengue sa bansa. Mas kaunti naman ang bilang ng mga nasawi kumpara noong nakaraang taon. Noong 2023, sa period na nabanggit, ang namatay sa dengue ay 401. This year po, ang namatay ay 364 pa po lamang. Ayaw na nating dagdagan sana. Maaaring kaya bumaba ang bilang ng namamatay kasi maaga na po kumonsulta ang ating mga kababayan. Patuloy na paalala ng DOH sa publiko, kung nakararamdaman ng alinmang sintomas ng dengue, ay huwag itong ipagwalang bahala. Sa halip ay agad magpakonsulta sa doktor o sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May kinalaman umano sa pagpuslit ng iligal na droga sa customs sina Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Attorney Manscarpio at dating Presidential Advisor Michael Young. Ito ang nasiwalat
sa isinagawang quadruple committee hearing ngayong araw. Samantala, mahigit 150 kasong may kaugnayan sa operasyon ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operator o POGOS na ang naitala ng Philippine National Police o PNP. Ito ang balita ni Rosa Licos. Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako sipain, bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda, magkakasama yan, hindi mo ba iisang pamilya yan, palagi yan sa Malacanang. Opisyal pa yan ng National Press Club. Ipresenta bilang testigo sa kauna-unahang public hearing ng House Quadruple Committee ang dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban. Isang person deprived of liberty o PDL ngayon si Guban na ilang taon nang nakadetine sa pasilidad ng Bureau of Corrections. Isa siya sa mga isinangkot sa bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa pamamagitan ng magnetic lifters noong August 2018. Ngayon, idinadawit na ng dating Customs Intelligence Officer ang ilang miyembro ng pamilya Duterte at maging si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang na mga sangkot umano sa smuggling ng illegal na droga. During your opening statement, you mentioned about first family involved in importation of illegal drugs. Can you categorically state who's that, to be fair to everyone, who's that first family you're referring to? That is your order, yung anak, si Man saka si Pulong, through Michael Yang. Dahil si Michael Yang, madaldal yan. You mentioned kasi first family. Again, I will ask you, who is the first family? The Duterte family, Your Honor, Disan, Pulong, and Mans Carpio. Hinihiling ni Guban sa House Quadruple Committee na mabigyan ng immunity mula sa prosecution at mapasailalim sa jurisdiksyon ng House of Representatives o Witness Protection Program, lalo na't seryoso anya ang kanyang testimonya at tinalikuran nito ang mga unang pahayag sa pagdinig ng Senado noong 2018. Dating itinuro ni Guban si former PNP Anti-Illegal Drug Group OIC Eduardo Asierto na sangkot umano sa shipments ng shabu. Nakadetine si Guban sa loob ng ilang taon. Nanonood ang taong bayan Hindi ba? Opo. Napakahirap paniwalaan na magsasabi ka ng iba sa Senate Bulletin Committee at sasabihin mo dito, iba rin ang sinabi mo at dito ang binabanggit mo, katotohanan. Paano kami maniniwala sa iyo? Your Honor, yung katotohanan po ngayon ay inilabas ko dahil tinatakot ako nila during that time. Marami pong nangyayari during that time. Marami pong namamatay. Ngayon po nakita ko po na maganda ang pagserbisyo para sa hustisya ng ating bayan. Samantala, mahigit na sa 150 kaso ang iniuugnay sa operasyon ng Illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS ang naitala ng Philippine National Police o PNP sa loob ito ng mahigit 8 taon. Isa ito sa mga inihayag ng pambansang pulisya sa House Quadruple Committee sa Bacolor, Pampanga. Based on our record, since January 2016 to July 31, 2024, we have recorded a total of 152 cases. These are all POGO-related incidents, Your Honor. Pinag-isa na ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accounts at Human Rights ang ginagawang investigasyon ng mga kongresista sa pinakamalaking issue sa bansa, partikular na ang posibleng ugnayan ng operasyon ng illegal na POGOS, extrajudicial killings sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte at illegal drug trade. Giit naman ng House Committee on Public Safety and Order Chairperson, Santa Rosa City Representative Dan Fernandez. Nag-umpisa sa dating administrasyon ang mga iligal na aktibidad sa POGO hubs at nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa aming pag-iimbestiga, nagsimula na nilang ariin ang ating mga lupain. Ganun din ang mga iba't ibang korporasyon na pag-aari ng mga banyaga, direct man o indirect. Pasukin ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, suhulan ang mga namumuno, punuin ng droga
at mga iba't ibang klase ng sugal ang ating lipunan para maghasik ng kaguluhan at patayan. Pulis laban sa ating mamamayan, mga maling buy-bust operation upang maisakatuparan ang kanilang quota system, mga bagay na nangyari at isinakatuparan sa nakaraang administrasyon na lumalagaslas pa sa ating kapanahunan. Ginawa ang pagdinig sa lalawigan ng Pampanga dahil sa pagkakaroon ng mga resource person at testigong may mahahalagang impormasyon sa mga isyong iniimbestigahan ng House Quadruple Committee. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng mosyon sa Department of Justice o DOJ ngayong hapon si Banban Tarlac dismissed Mayor Alice Go. Iniling nito na buksan muli ang investigasyon sa reklamong human trafficking sa kanya sa DOJ para tanggapin ang kanyang counter affidavit. Ito ang balita ni Dante Amento. Ang sinabi sa akin ng mga fiscal natin ay si Mayor Guo nag-file siya ng kanyang motion to admit na may naka-attach na counter affidavit dito, no? Sa hindi pangkaraniwang pagkakataon, naghain ng motion si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go sa Department of Justice kanina. Hiniling nitong buksan ang preliminary investigation o pagdinig sa reklamong isinampa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG sa DOJ. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., kasama rin sa hiningi ni Go ay tanggapin ang kanyang kontrasalaysay na naka-attach sa motion ito. Paliwanag ni USECT, bahala na ang panel magdesisyon hinggil sa development na ito. Yun sinasabi niya na para sa kanyang mental health at security na kaya mas gusto niya na pumarap na lang sa notaryo publiko imbis sa ating mga fiscals. Sa kanyang counter affidavit, sinabi ni Go na hindi na-establish ang kanyang partisipasyon sa krimeng human trafficking. Ang naging basihan lang anya sa reklamo ay electric bill at mga dokumento ng Baofu Corporation na hindi naman anya kontrolado bagamat shareholder siya rito. Hiling nito na i-dismiss o ipawalang bisa ang reklamo. Noong nakaraang pagdinig, hindi pinagbigyan ng panel of prosecutors ang hiling na extension ng dating alkalde para magsumite siya ng counter affidavit. Samantala, inatasan na ng DOJ ang National Bureau of Investigation na hanapin ang notary public kung saan pinanumpaan ni Go ang kanyang counter affidavit. Nais alamin ng DOJ kung ito ay totoo o gawa-gawa lamang. Hanapin yung notaryo at alamin kung humarap talaga sa kanya si Mayor Go. Maraming araw na rin kasing nagtatago si Go at huling nakita sa publiko noong una siyang dumalo sa pagdinig sa Senado. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinusulong ngayon ng Philippine Coast Guard ang pagkakaroon ng oil spill response facility para hindi na umasa ang Pilipinas sa tulong ng ibang bansa upang makontain ang oil spill sa tubing may lumulubog na barko. Samantala, inaasahang mahisimulan na sa susunod na linggo ang full-scale siphoning sa motor tanker Terra Nova dahil patapos na ang hot topping operations sa mga tangke nito. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sinasabi natin na ang Bataan is the Dubai of the Philippines. So isa po ito sa mga proposal po ng Philippine Coast Guard na magkaroon po tayo ng oil response facility in Bataan. Napapanahon na ang pagkakaroon ng oil spill response facility sa Bataan. Naniniwala ang Philippine Coast Guard na makakatulong ito upang agad mapigilan ang banta ng oil spill, lalo na kapag may lumulubog na barko. Nandyan po yung ating mga terminals, yung ating mga ports na pwede pong pagdaungan ng ating mga barko kung saan kapag may mga ganitong insidente, mas mabilis, mas epektibo at mas may capable po tayo na magresponde sa mga ganitong pangyayari. Nitong Hulyo, magkakasunod na lumubog ang motor tanker Terra Nova, MTKR Jason Bradley, habang sumadsad naman ang MV Merola 1 sa Bataan. Pebrero 2023 naman nang lumubog din ang motor tanker Princess Empress sa bahagi ng Nauhan Oriental Mindoro na naging sanhi ng malawakang oil spill. Kung ikukumpara sa 2023 incident, sinabi ng PCG na mas mabilis ngayon ang kanilang pagresponde nang lumubog ang MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. 30 minuto mula nang matanggap ang distress call, na rescue agad ang 16 sa 17 crew ng barko.
Naharangan din agad ang pinaglubugan ng barko kaya hindi nalubhang kumalat ang karga nitong 1.4 milyong litro ng industrial fuel oil. This is not like the Mindoro incident po na makikita mo yung mga langis. Napakadami po sa dalampasigan. Pero ito po, na-contain po agad natin. This is in proper coordination and assessment by the national government and the response of the Philippine Coast Guard. And in coordination din po ito sa ating mga stakeholders. Ngunit paniwala ng PCG, mas mapag-iibayo pa ang pagtugon sa ganitong uri ng insidente kung may sariling oil spill response facility na kumpleto sa gamit nang hindi na aasa ang Pilipinas sa tulong ng ibang bansa. Samantala, naging matagumpay ang isinagawang testing ng oil siphoning sa MTKR Terra Nova. Ngunit 800 liters per hour lamang ang kayang mahigop. Kaya ang inarkila nilang Salvor Company bumili pa ng pump mula sa Singapore para mapabilis ang isasagawang operasyon. Sa ngayon, 4 sa 8 cargo oil tankers ang na-hot top o nalagyan ng tubo. Inaasahang sa susunod na linggo ay mauumpisahan na ang full-scale siphoning operation. So may nakuha na po tayo na 2,433 liters for the testing nito pong equipment, which is ginawa po natin on the past 2 days. So upon the installation po nitong ating hot topping ay yun po na agad yung ating ginawa. And then we are waiting for the additional pumps para po dito sa 8 COTs, cargo oil tanks, para po ma-check po natin at mas mapabilis pa yung paghigop po ng langis. Kapag natapos na ang hot topping sa lahat ng tangke, sabay-sabay na ang gagawing paghigop sa langis upang mapabilis ang proseso. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ng Department of Agriculture na nagpositibo sa African Swine Fever o ASF ang 147 baboy na nasabat sa checkpoint sa Tandang Sora, Quezon City itong Huwebes, August 15. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Yung 2 trucks na nahuli na walang kakulang papel, parehas galing sa Sariaya papuntang Pangasinan, yung destination eventually. Turned out to be positive sa ASF upon conduct ng laboratory test. Positibo sa African Swine Fever o ASF ang naharang na truck ng baboy na naglalaman ng 87 live swine sa Tandang Sora Livestock Checkpoint sa Quezon City. Bago ito ay may nauna ng truck ng 60 baboy ang naharang din sa naturang checkpoint, Huwebes, August 15. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, peke ang ipinakitang Certificate of Free Status, African Swine Fever Clearance, Local Shipping Permit at Veterinary Health Certificate ng driver ng mga naharang na truck. Kasama ng Quezon City Veterinary Department ang Philippine National Police sa operasyon. Ang mga nakumpiskang baboy ay agad dinala sa tanggapan ng Bureau of Animal Industry na nagsabing transporter mula sa Sariaya, Quezon. Ang driver na papunta sanang Pangasinan. Ayon sa DA, lahat ay positibo sa ASF at agad inailalim sa condemnation at dinala sa Central Bureau site. Ito ay patunay lamang na mabisang paraan itong mga border control at kung hindi ito napigilan, pupunta ito dun sa mga destination nila that might cause yung pagkalat palalo ng ASF. Sa ngayon ay may hinihintay pang confirmation ng DA kung positive din ang 14 na baboy na nasabat naman kahapon sa Tandang Sora. So may isa pa na truck na iniintay namin yung result ngayong umaga, but most likely positive din, but base doon sa obserbasyon ng 2 trucks na nakonpiska kahapon. Samantala, ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sisimula na ang rollout ng 10,000 emergency procured ASF vaccines sa Martes, August 20, 2024 sa bayan ng Lobos sa lalawigan ng Batangas, kung saan libo-libong baboy na ang tinamaan ng ASF virus. We intend to start vaccination by Tuesday sa Lobo muna.
Yung regular procurement process na sinasabi ni September talaga yon, but we were able to do emergency procurement just na-finalize lang namin today. Darating yung vaccine supposedly tomorrow na so hopefully ma-release yan sa airport by Monday para maka-start na tayo magturok sa probinsya ni Gov by Tuesday. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Viral ngayon sa social media ang isang newlywed couple kung saan mga gulay at prutas ang ipinamahagi nilang souvenir sa lahat ng mga dumalo sa kanilang kasal. Sa mga larawang ibinahagi ng MC Events, makikita ang sari-saring mga gulay gaya ng sitaw, talong, ampalaya, okra, Baguio beans at patola na ipinamahagi ng mag-asawang sina Nino Basco at Yana Ferreira sa mga bisita na invited sa kanilang wedding. Mayroon ring mga ipinamigay na bawang, sibuyas, pipino, rambutan at buko sa mga dumalo. Kwento ng groom na si Nino, nais nilang mapakinabangan ng kanilang mga guest ang kanilang giveaways. Kaya't naisip nilang mag-asawa na gawing souvenir sa kasal ang mga tanim na gulay at prutas sa kanilang farm. Ayon kay Yana, inspired ang kanilang ginawa sa konsepto ng free store ng Members Church of God International. Sa isa pang uploaded video, makikita naman na super enjoy ang mga dumalo sa wedding na meron pang mga libreng bayong para sa kanilang naiuwing mga gulay at prutas. Nagkaalaman po, sino ba naman ang hindi masasabik magmaneho sa expressway? Bukod sa malapad ang mga daan, wala rin pong masyadong traffic kung kaya't makakapagmaneho ka ng mas mabilis. Pero maraming dapat isaalang-alang sa pagmamaneho sa expressway, gaya po ng tamang speed limit at ang paggamit sa left lane. Ayon sa mga otoridad, ginagamit lamang ang left lane sa expressway kung ikaw ay mag-overtake. Sa madaling salita, dapat ay manatili ka sa right lane maliban na kung ikaw ay mag-overtake. Kung mag-overtake, maingat na magtungo sa left lane at lagpasan ang mababagal na sasakyan at dahan-dahang bumalik sa right lane. Wala pong punto na dapat tayo ay manatili sa left lane sa kabuuan ng ating biyahe. Narito pong ilan sa mga dahilan. Una, mas lalo po nitong pinababagal ang trapiko sa expressway. Kung mananatili sa left lane, magiging barrier o hadlang ka para sa ibang mga sasakyan na makadaan dito ng mabilis, lalo na kung ikaw ay nagmamaneho ng below the speed limit. Magkakaroon ito ng domino effect sa lahat ng mga sasakyan na nasa likuran mo na magpapabagal lalo sa trapiko. Pangalawa, mas nagiging delikado ang expressway kung mananatili ka sa left lane. Ayon sa Philippine Statistics Authority, hindi po maayos sa pag-overtake ang dahilan ng halos 8,000 aksidente na naitala noong 2010 hanggang 2012. At kadalasan na nangyayari ito sa left lane ng mga expressway. Paano naman kung magmamaneho ka sa bilis ng itinakdang speed limit? Dahilan na ba yan para manatili ka sa left lane? Ayon po sa mga otoridad, hindi. Kahit ang Autobahn na isang kilalang expressway sa Germany, bagamat wala pong speed limit dito, nire-respeto ng mga motorista ang mga batas na dapat sundin sa expressway upang makaiwas sa aksidente. Kung kaya't marapat din na sumunod tayo sa itinakdang alituntunin ng mga otoridad sa expressway upang hindi ito magdulot ng abala sa ibang motorista. Ingat po sa pagmamaneho. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Happy weekend po sa inyong lahat. Shout out po kina Franklin Escudero,
Irofricina Cruz, Rexfor Ernacio, Joy Suganob, at Fernando Bataan, gayon din po kay Glenda Riego. Salamat po at happy weekend sa ating mga kasambay. At siyempre, hindi natin makakalimutan, batiin, happy Sabbath anniversary, Ate Arlene Rason, mula po sa lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 5:7 na nagsasabi, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po. Happy weekend!